Maligayang panonood po! Ka-recap! Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang historical war movie na may pamagat na The King. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Sa unang bahagi ng ika-15 siglo, ang Ingles na kabalyero na si Henry Percy na mas kilala bilang Hotspur ay nangunguna sa isang rebelyon laban sa mga karatig na kaharian. Matapos ang isa na namang matagumpay na labanan laban sa mga Scots, hiniling ni Hotspur sa kanyang hari na bayaran ng ransom na hinihingi ng Wales para sa kanyang pinsan. Ngunit tumanggi ang hari dahil sa tingin niya ay hindi ito sulit paglaanan ng pansin. Dahil dito, nawalan ng kontrol si Hotspur at tahasang ininsulto ang hari. Ipinunto niya kung paano binabawala ng hari ang matagal na paglilingkod ng kanilang pamilya bago galit na umalis sa silid. Samantala, ang prinsipe na si Henry ay namumuhay ng simple sa isang bahay sa bayan at nagpapanggap bilang isang karaniwang tao na tinatawag na Hal. Wala siyang interes sa politika o sa trono at ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pakikipagsaya sa mga babae o sa pag-inom kasama ang kanyang kaibigan na si John Falstaff, isang retiradong kabalyero. Isang hapon, nilapitan siya ng isang mensahero mula sa kastilyo at ipinaalam na may sakit ang hari at nais siyang makita. Sa una, tinanggihan ni Henry ang paanyaya. Ngunit kalaunan, kinausap siya ni John at pinayuhan na mas masahol ang hindi pagpunta dahil habang buhay niyang dadalhin ng pagsisisi kung iiwasan niya ang kanyang ama. Sa huli, pumayag si Henry at pumunta sa kanyang ama. Doon, sinabi ng hari ang inaasahan na niya. Kahit siya ang panganay, hindi siya ang magiging hari. Ang trono ay mapupunta sa kanyang kapatid na si Thomas. Alam ng hari na wala namang interes si Henry sa posisyon. Bilang ama, naramdaman niyang kailangan niyang sabihin ito ng direkta. Tinanggap ni Henry ang desisyon, ngulit hindi niya napigilan na magalit nang malaman na si Thomas ay sasabak sa labanan laban kay Hotspur kinabukasan. Para kay Henry, hindi dapat makisangkupot ang bagong henerasyon sa mga alitan ng kanilang mga ama. Ngulit binaliwala lamang ito ni Thomas. Hindi mapakali si Henry. Hindi siya makapagsaya dahil iniisip niya ang panganib na haharapin ng kanyang kapatid. Kaya kinabukasan, pumunta siya sa larangan ng digmaan upang makita si Thomas. Hindi natuwa si Thomas sa kanyang pagdating, ngunit hindi pinansin ni Henry ang mga reklamo nito. Hindi siya naroon upang agawin ang karangalan ng kanyang kapatid, nais lamang niyang iligtas ang buhay nito. Inutusan niya ang isang mensahero papunta kay Hotspur na hinahamon niya ito sa isang one-on-one na laban. Tinanggap ni Hotspur ang hamon kahit labag ito sa gusto ng kanyang ama. Parehong bihasa sa pakikipaglaban sina Henry at Hotspur, kaya naging patas ang kanilang tunggalian. Nagsimula sila gamit ang kanilang mga espada, ngunit kalaunan ay nawala ang mga ito at nauwi sa matinding hand-to-hand combat. Matapos ang matinding sagupaan, nagawa ni Henry na pabagsakin si Hotspur at saksakin ito gamit ang isang punyal na matagal na niyang dala. Dahil sa tagumpay na ito, naiwasan ang isang malawakang labanan at naligtas ang maraming buhay mula sa magkabilang panig. Ngunit sa halip na magpasalamat, nagalit si Thomas. Dahil dapat sanay siya ang magpapatunay ng kanyang sarili bilang leader, ngunit naagaw ni Henry ang lahat ng karangalan. Bit-bit ng bigat ng pagkitil ng isang buhay, bumalik si Henry sa kanyang dating pamumuhay ng pag-inom. Ngunit makalipas ang ilang araw, binisita siya ng punong mahistado ng hari na si Sir William Gascoigne. Doon niya nalaman ang masaklap na balita. Namatay si Thomas sa labanan at ang hari ay nasa bingit na rin ng kamatayan. Kung ayaw niyang tuluyang malugmok ang kaharian sa kaguluhan, kailangan na niyang bumalik sa palasyo. Galit at nagdadalamhati sa pagkawala ng kapatid, hinarap ni Henry ang kanyang ama at tinawag itong halimaw bago tuluyang pumanaw ang matandang hari. Iniiwan ang buong kaharian sa kanyang mga kamay. Habang naghahanda ang lahat para sa kanyang koronasyon,
Pumunta ang ilang lingkod sa bahay ni Henry para kunin ang kanyang mga gamit. Pinalaya si John sa bahay at sa bibig na lamang ng mga lingkod niya nalaman ang nangyari sa kanyang kaibigan. Hindi man lang niya ito nasilayan bago ang mahalagang araw nito. Naging maayos ang seremonya ng koronasyon. All hail King Henry! At habang nagaganap ang hapunan, binuksan ni Henry ang mga regalong ipinadala ng ibang mga hari. May isang gintong kopa na ibinigay niya sa kanyang kapatid na Reyna Pilipa ng Denmark. Mayroon ding isang mechanical na ibon na ibinigay niya sa kanyang pinsan na si Earl ng Cambridge. Ngunit ang huling regalo ang pinakakapansin-pansin. Isang simpleng bola mula sa Dauphin ng France na walang kasamang sulat. Pinili ni Henry na itago ito bilang alaala ng kanyang dating pagkatao bilang isang batang walang pakialam sa responsibilidad. Ngunit kinabukasan, ipinaalala ni Gascoigne na ang bolang iyon ay isang malinaw na insulto at nararapat lamang na gumanti sila ng naaayon. Ayaw ni Henry na patula ng mga provocations. Para sa kanya, mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa digmaan, kaya mas pinipili niyang ituon ng pansin sa mga suliranin sa loob ng kanyang kaharian kaysa palalain pa ang alitan nila sa France. Kalaunan, habang nagkakasama pa sila ni Pilipa bago ito umalis, pinayuhan siya nito na mag-ingat. Dahil sa loob ng isang royal court, lahat ay may sariling interes, at bilang hari, hindi niya kailanman masisiguro kung sino ang tunay na mapagkakatiwalaan. Kinabukasan, sinubukan ng Archbishop ng Canterbury na ipaliwanag kay Henry ang kasaysayan ng lahi ng hari ng France, sakaling nais niyang angkinin ng trono. Ngunit halatang naiinip si Henry. Para sa kanya, hindi mahalaga ang mga plano ng kanyang ama. Wala siyang balak lusubin ng France o Jerusalem. Ngunit ang ganitong desisyon ay hindi nagustuhan ng mga maharlika sa kanyang korte. Matapos ang pagpupulong, pinuri ni Gascoigne si Henry dahil sa malasakit nito sa kanyang mga nasasakupan. Ngunit binalaan din niya na ang hindi pag-aksyon laban sa pang-aasar ng France ay maaaring magmukha siyang duwag. Samantala, si John ay unti-unti nang nakakaranas ng hirap sa buhay nang wala ang prinsipe. Hindi na siya tinatanggap ng maayos sa mga taberna at kailangan na niyang magbayad para sa sarili niyang inumin. Nang banggitin niyang may kaibigan siya sa mataas na posisyon, pinamukha lamang sa kanya ng may-ari ng inn na iniwan na siya, parang isang matandang aso na wala ng silbi. Pagkaraan ng ilang panahon, ininteroga ni Henry ang isang bilanggo na humihingi ng asylum kapalit ng impormasyon. Ipinahayag nitong isa siyang assassin na ipinadala ng hari ng France upang patayin si Henry. Para sa mga maharlika, malinaw itong deklarasyon ng digmaan. Ngunit hindi pa rin nagpadala si Henry. Sa halip, nagpadala siya ng liham sa hari ng France, sinasabing duwag na hakbang ang pagpapadala ng assassin. Kung nais nito ng digmaan, dapat itong humarap ng patas at ipadala ang kanyang hukbo. Dahil dito, lalong nag-alala ang mga maharlika. Sina Earl of Cambridge at Lord Grey ay nilapitan ng mga ahente ng France upang kumampi sa kanila. Dahil nawawalan na silang tiwala kay Henry at mas nakakaakit ang alok ng France, humingi sila ng payo kay Gascoigne. Matapos mangakong aaksyon, kinausap muli ni Gascoigne si Henry. Ipinaalala niya na ang pagpapabaya sa ganitong sitwasyon ay laging nagtatapos sa kapahamakan at ito na ang pagkakataon ni Henry upang pag-isahin ang kanyang kaharian. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, pumayag si Henry na simulan ang digmaan laban sa France. Itinuring niya ang panghihimasok ng mga ahente bilang pangatlo at huling paglabag. Ipinag-utos niya ang pagbitay kina Earl of Cambridge at Lord Grey, labis na dismayado dahil ang isa sa kanila ay itinuring pa niyang kaibigan, ngunit nag-traidor pala. Dahil kailangan niyang taong mapagkakatiwalaan, bumalik si Henry sa bayan upang hanapin si John. Ngunit galit si John dahil matagal siyang hindi pinansin. Humingi si Henry ng tawad at ipinaliwanag na naging abala lamang siya. Ngayon, kailangan niya muli ang kanyang matalik na kaibigan. Inalok ni Henry si John na maging marshal at pangunahing strategist ng hukbo. Tinanggap ito ni John, ngunit may isang kondisyon. Kailangang bayaran ni Henry ang utang niya sa inn. Pagkaraan ng ilang panahon, naglayag si Henry kasama ang kanyang hukbo patungong France. Pagdating nila, natagpuan nila isang abandonadong nayon at doon nagkampo upang makagawa ng mga catapult para lusubin ang Harfleur.
Nais ni Henry na daanin ito sa siege upang maiwasan ang agarang pag-aalay ng buhay ng kanyang mga sundalo. Ngulit habang lumilipas sa mga araw na walang resulta, nagsisimulang mainip ang mga maharlika. Pinipilit ng Archbishop na umatake na sila. Ngulit tumanggi si Henry. Sa pagkakataong ito, sinuportahan siya ni Gascoigne. Mahalaga raw na makapagtatag sila ng matibay na base para sa supply mula England. Sa kabutihang palad, nagtagumpay ang kanilang plano at sumuko ang Harfleur. Nakiusap ang pinuno nito na palayain ng mga babae at bata at buong awa itong pinagbigyan ni Henry. Makalipas ng ilang sandali, dumating si Louis, ang Dauphin ng France. Detalyado niyang inilarawan ang malagim na mangyayari kay Henry at sa kanyang hukbo kung hindi sila susuko. Tahimik na nakinig si Henry. Inamin niyang nakakakilabot ang sinabi nito. Ngunit sa halip na magpadala sa takot, binati lamang niya ang Dauphin ng magandang gabi. Paglabas niya ng tent, agad niyang inutusan si John na ihanda ang hukbo dahil muli silang magmamarcha. Matapos ang mahabang paglalakbay, muling nagkampo ang hukbo ni Henry at nagpadala ng 3 batang utusan upang mangalak ng kahoy. Ngunit nasalubong sila ni Louis at walang awa nitong pinatay ang dalawa. Ang natitirang isa ay pinabalik na may dalang ulo bilang babala. Bilang tugon, inutos ni Henry kay John na patain ang lahat ng kanilang mga bihag na Francis at itusok ang mga bangkay sa tabi ng ilog bilang mensahe. Ngulit tumanggi si John dahil hindi raw sila ganong klasing tao na uhaw sa dugo. Kinabukasan, muling nagmarcha ang hukbo ni Henry hanggang makarating sila sa mga burol, kung saan isang nakakatindig balahibong tanawin ang sumalubo sa kanila. Ang napakalaking hukbo ni Louis na mas marami nang di hamak kaysa sa kanila. Iminugha ng mga maharlika na umatras na sila, ngunit sumingit si John at sinabi na may plano siya. Ipinaliwanag niya na ang lupa sa pagitan ng dalawang hukbo ay parang isang flood bowl. At dahil sumasakit ang kanyang mga tuhod, isang palatandaang uulan, tiyak na magiging maputik at malulubog ang lugar pagsapit ng gabi. Ang hukbolang France ay binubuo ng mga kabalyerong nakakabayo. Ibig sabihin mabibigat ang kanilang armor at siguradong lulubog sa putikan. Maaari raw padala ni Henry ng maliit na grupo bilang pain upang hilahin ang kalaban palabas. Kapag naikot na ang mga ito sa putik, doon sa salakay ang natitirang hukbo ni Henry, nakalakad at walang suot na mabibigat na armor kaya mas mabilis at malaya silang makakagalaw. Dagdag pa ang husay ng kanilang mga mamamana, magiging napakalaking bentahe ito laban sa kalaban. Para sa mga maharlika, napakawalang kwenta ng planong ito, ngulit nagtiwala si Henry kay John. Nagpasya siyang bigyan nito ng pagkakataon. Kung uulan sa gabi, aatake sila kinabukasan. At gaya ng inaasahan, bumuhos nga ang ulan. Pagsikat ng araw, naghanda ang hukbo upang isakatuparan ang plano. Ngunit nagalit si Henry nang makita niyang si John mismo ang mangunguna sa grupong magsisilbing pain. Kaya bago magsimula ang labanan, pinuntahan niya si Louis upang hamunin ito sa isang one-on-one na laban, tulad ng ginawa niya noon kay Hotspur. Ngunit tumanggi si Louis. Sobrang kumpiyansa ito sa laki ng kanyang hukbo at ipinahiwatig pa na ginagawa lamang ito ni Henry dahil natatakot siyang matalo. Galit ngunit determinado, bumalit si Henry sa kanyang hukbo at nagbigay ng inspiradong talumpati. Pagkatapos, nagtago sila sa kagubatan habang lumabas ang grupong pain upang harapin ang kalaban. Nahulog si Louis sa bitag. Pinadala niya ang kalahati ng kanyang hukbo, ngunit agad silang pinasabugan ng mga palaso mula sa mga mamamana ni Henry. At gaya ng hula ni John, unti-unti silang lumubog sa maputik na lupa. Nagawa ng grupo ni John na pabagalin ng kalaban. At nang ipadala ni Louis ang natitirang hukbo, sumalakay na rin si Henry kasama ang kanyang mga sundalo, nakalakad at walang mabibigat na armor. Isa't isa nagkatotoo ang mga plano ni John. Habang hirap na hirap ang mga Pranses sa putikan, mabilis at maligsi namang gumagalaw ang hukbo ni Henry, kaya agad nilang nakuha ang kalamangan.
Nang mapagtanto ni Louis na natatalo siya, hinanap niya si Henry upang hamunin ito sa isang one-on-one na laban. Ngunit tumanggi si Henry. Dahil wala siyang balak lumaban sa isang prinsipe na paulit-ulit nadudulas sa putik. Dahil sa kahihiyan na ginagawa ni Louis sa kanyang sarili, ipinayagan na lamang ni Henry ang kanyang mga sundalo na tapusin ito. Matapos ang napakalaking tagumpay, lubos nang iginagalang ng buong hukbo si Henry. Ngunit wala siyang oras magdiwang dahil natagpuan niya ang bangkay ni John. Sa matinding lungkot at galit, inutos ni Henry na patayin ang lahat ng natitirang bihag bago sila muling magtipon. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang hari ng France upang ialok ang kanyang pagsuko. Sa isang kondisyon, papakasalan ni Henry ang anak niya, si Prinsesa Catherine of Valois. Ang pag-iisang ito ng dalawang maharlikang pamilya ay makakatulong upang maiwasan ang mga susunod pang digmaan. Kaya tinanggap ni Henry. Pagbalik nila sa England, sabik na sabik ang mga tao sa nalalapit na kasal. Ngunit bago humarap sa publiko, kinausap muna ni Henry si Catherine ng pribado. Ipinahayag ni Catherine na hindi siya basta susunod lamang. Kailangan muna niyang makuha ang kanyang respeto. Ngunit nagtanong din siya kung bakit nga ba sinalakay ni Henry ang France. Ayon sa kanya, hindi kailanman nagpadala ang kanyang pamilya ng assassin at lalong hindi ng bola. Ang kanyang ama ay isang mabuti at minamahal na hari na walang kagustuhang makipagdigma. Dito nagsimulang magduda si Henry. Naalala niya ang babala ng kanyang kapatid kaya agad niyang pinuntahan si Gascoigne upang tanungin kung paano nito natagpuan ang assassin. Ngunit malabo ang mga sagot ni Gascoigne at paulit-ulit itong nagkakasalungatan. Nang tanungin ni Henry kung bakit lalo pang lumawak ang kapangyarihan nito matapos ang digmaan, tuluyan nang nabunyag ang katotohanan. Inamin ni Gascoigne, lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano. Siya ang gumawa ng kwento tungkol sa agresyon ng France. At wala siyang pagsisisi dahil para sa kanya, ito ang nais ni Henry. Ang tunay na kabayapaan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng tagumpay. At ngayon, nagkakaisa na ang mga kaharian. Lumuhod si Gascoigne, umaasang kikilalanin ni Henry ang kanyang kadakilaan. Ngunit walang pag-aatubili, agad siyang sinaksak ni Henry gamit ang kanyang punyal. Isang mabilis at malamig na pagpatay. Pagkatapos nito, muling binalikan ni Henry si Catherine at pinangakuan siyang maging tapat sa kanya. Kapalit nito, hiniling niyang maging tapat din ito sa kanya habang buhay. Sumaayon si Catherine at habang maririnig sa labas ang sigawan ng mga tao na inuusal ang pangalan ni Henry, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang pamumuno. At dito nagtatapos ang pelikula mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!